Praise God. Gandang gabi po, mga kapatid. Word of encouragement muna, kuya. Ikaw muna. Grabe si Lord, no? Praise the Lord. Napakagandang word of encouragement, mga kapatid. Glory to God. Magandang gabi po sa lahat. Salamat sa Diyos dahil ako muli yung pinagkatiwalaan ni Lord. Although, bukas po yung flight ko, going to Philippines, pansamantalang bakasyon, then actually po, ang kaarawan ko bukas. So sabi nila, ngayon na i-celebrate. Kaya kanina sabi ko, nakapag-pusa ko kagad eh. Sabi ko, Lord, in advance talaga si Lord. Sabi ko, and I thanks God kasi alam niyo po mga kapatid, I'm so blessed dahil kagabi po talagang answered prayer po ako may papabasa po akong message sa inyo mamaya. Talagang si Lord talagang kumikilos sa bawat buhay natin. Patuloy lang. Hindi pa man nagaganap yung bagay na pero nandyan na si Lord. Nandiyan na siya na yung nagbibigay ng kasagutan sa bawat panalangin. Then, ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon, maging sa buhay niyo mga kapatid, lalong-lalo na sa buhay ni Pastor. Kayo po yung nagsilbing kalakasan ko for 1 year po na nandito sa Riyadh. And I believe tuloy-tuloy po tayo maglilingkod. So, glory to God po. Tayo po tayo mga kapatid, basahin po natin ang inihain ni Lord na kanyang salita sa Book of Philippians chapter 4 verse 13. Very familiar verse po ito, mga kapatid. And I believe this is the very powerful verse sa bawat isa. Sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Let's pray. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay sa gabing ito, Lord. Lord, sa bawat pag-aawitan namin, Panginoon, nandyan ang iyong kapangyarihan. Nandyan ang iyong presensya, Panginoon, na siyang patuloy na lumulukog sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Dahil ang gabing ito ay itinakda mo po sa bawat isa sa amin magkakapatid upang kami, Panginoon, ay lumakas, Panginoon, sa aming espiritual na pananampalataya sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na gamitin mo po ang aking buhay bilang kasangkapan ng iyong mga salita, bilang pagpapala, Panginoon, sa bawat makakarinig ko. Itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. At ang tanging harapan mo lamang, Panginoon, ang siyang mahayag sa aking buhay. At sa bawat salita, Panginoon, na siyang manggagaling at lalabas sa aking mga labi, Panginoon, ito po ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po agad ng napakarami. Lord, buksan mo po ang aming mga puso at isipan sa gabing ito. At anumang bara, Panginoon, ang hindi kaayon-ayon sa iyo, Panginoon. Lord, kami po ay lubos na humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa bawat kasalanan na aming nagawa sa iyong harapan, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Ibinabalik po namin ang lahat ng ito ng may papuri, pagsambat, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, I can do all things through Christ who strengthened me. Lahat ng mga bagay ay magagawa lamang natin doon lamang sa nagpapalakas sa atin. Kung titignan po natin, mga kapatid, ang verse na yan, yung straighten me na verse, nagpapalakas sa akin. Why? Bakit sinabi po ng Panginoon na straighten me? Kasi po sa bawat paglilingkod natin, mga kapatid, dumarating po yung point na tayo po ay nangihina. Yun po yung una na nanggaganap sa buhay ng isang Kristiyano. Yun po yung siya po ay manhina espiritual. At that time, sa kanyang panghihina, mga kapatid, dun minsan ay balisang-balisa ka na, hindi mo na alam kung saan ka lalagi. Hindi mo na alam kung saan ka paruroon. And we thanks God dahil si Lord yung nagbigay ng direksyon sa bawat buhay natin kung paano tayo maglingkod at magpatuloy sa Kanya. And ito po yung unang-una na nakita ko, mga kapatid, sa verse na yan. We pray, everybody will pray to each and everyone for the strength, kalakasan ng bawat isa. Kailangan po tayo na magiging malakas. Kailangan po tayo na magiging matatag sa ating pananampalataya. Although, napakaganda po yung word of encouragement, and I thanks God, connected po sa mensahe ni Lord sa gabing ito. And I believe plano po ng Diyos yung salita na ito, na inihain niya sa bawat isa sa atin. Dahil alam niyo po, mga kapatid, may mga pagsubok na minsan bumibigay tayo, minsan nababackslide, minsan nanlalamig.
Pero sabi ng Panginoon, we can do all things through Christ who strengthens us. Lahat ng mga bagay na yan ay magagawa natin doon lamang sa nagpapalakas sa atin, which is ang Panginoong Hesus po, mga kapatid. So we pray for the strength. Basahin po natin ang Ephesians chapter 3, verse 16, mga kapatid. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na kailangan po tayo maging strong spiritual, malakas spiritually. Sabi po ng Lord, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Pagkataong loob. Palalakasin po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Because the Spirit of God living in you, living in me, and living in us. Ang banal na espiritu ang siyang patuloy na nananahan sa bawat buhay natin. So we are spirit-filled Christian, mga kapatid. Sa bawat paglalakbay po natin, pamubuhay natin sa ibabaw ng mundong ito, ang tanging banal na espiritu ang siyang patuloy na kasama natin at siya yung nananahan sa ating puso. Although sabi niya, tayo minsan ay nangihina. Ang paglago ng isang Kristiyano, mga kapatid, marami pong pagsubok yan. Totoo po yun. Hindi pwedeng lalago ang isang Kristiyano na may walang pagsubok. At doon po tayo sinusubukan ng Panginoon. Kung paano po tayo lalago, kung paano tayo magiging matatag. Stand firm, sabi nga ni Lord. Tayuan mo. We must to stand. Faith. Tatayuan po natin, mga kapatid. Thanks God, naganap po sa kagabi yung talagang sabi ko, Lord, napakabuti mo sa buhay ko, Panginoon. And I believe, talagang yung victory talaga ay pinangahawakan ko na sa buhay ko sa aking pag-uwi. And thanks God sa mga prayers niyo, mga kapatid. Dahil maraming mga problema, maraming mga pagsubok, pero once na tayo po nakikita po ni Lord yung ating ginagawa, our labor in the Lord will not be in vain. Yung pagpapagal po natin, mga kapatid, sa Panginoon, paglilingkod po natin ay hindi po mapapawalan saysay sa bawat isa. Bagkus si Lord ang nakakaalam ng bawat sitwasyon natin, either yung katabi mo man yan sa oras na ito, ay may pinagdadaanan na matinding pagsubok. Tapikin mo siya, mga kapatid. Kasama natin si Lord, sabi mo. Glory to God, mga kapatid. Sabi po ng Isaiah chapter 40, verse 29 to 31, ito po yung kung paano po natin harapin ang mga pagsubok, mga kahinaan. Isaiah 40, chapter 29 to 30, chapter 40, verse 29 to 31. Dito po natin makikita yung minsan tayo po ay napapagod, minsan tayo po ay nangihina. Sa bawat pagtagpo natin minsan, mga kapatid, tayo po ay nangihina, pero ang nais po ng Diyos sa bawat isa tayo po ay magiging malakas lagi. Mag-aapoy lagi. Sabi po niya, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. Malaklakas sa mahina. Totoo po yun, mga kapatid. At ang walang kapangyarihan ay pinagagana niya sa kalakasan. Pinagagana niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalanta at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ang tinutukoy po dito, mga kapatid, ito po yung mga baby Christian. Ito po yung mga bata sa pananampalataya. And I believe wala po dito sa atin yon, mga kapatid. We are matured Christian in Christ. Sabi niya, pati ang mga kabinataan ay manlalanta at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. At dumarating yung time na tayo ay nabubuwal. Nabubuwal tayo minsan. Misto si pag nabuwal, kailangan natin si kapatid. Kailangan natin si Lord una. At si Lord ay gagamit ng isang kapatid na siya yung magpapalakas sa'yo para patuloy na ikaw ay sumigla spiritually. Hebrews 10:25, mga kapatid. Laging nababanggit po sa bawat mensahe. Sabi ng Panginoon, huwag nating kalimutan ang magpalakasan, fellowshipping with the brothers and sisters in Christ up to the end of the days. Hanggang sa aking pagparito, sabi ng Panginoon. Totoo po yun, mga kapatid. Tuloy po tayo sa chapter 31. 31 po. Sabi niya, sabi ng Panginoon,
Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Totoo po yun. Yung mga naghihintay po kay Lord ay magbabagong lakas. Magbabagong lakas. Kaya kailangan po tayo matutong maghintay sa Panginoon. Huwag tayong mainip, mga kapatid. Dahil ang paglalakbay sa mundong ito ay talagang nandun po yung pagsubok, nandun po yung mga batikos ng bawat pamilya natin, nandun po yung batikos ng asawa natin, nandun po yung batikos ng kapatid, magulang. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay maghintay. Siya ay magbibigay siya ng bagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pagpak na parang mga agila. Totoo po, we will soar like an eagle. Kasi po ang katangian ng isang agila, mga kapatid, nilalagpasan niya po yung ulap. Inimemphasize po sa bilang isang Kristiyano, mga kapatid, na pagtatagumpayan po natin yung mga pagsubok. Kasi lumilipad po tayo like an eagle. Di po ba? Lumilipad tayo. Kasama natin ang Lord, mga kapatid. Ang sabi niya, sila'y magsisitakbo at hindi magpapagod. Biruin niyo po, mga kapatid, tayo po ay tumatakbo. Ibig sabihin, naglilingkod tayo sa Panginoon, na ginagawa natin ang ating paglilingkod para lamang sa Diyos. At tiyak, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. Habang napapasaya, napapaligaya natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating ginagawa, pinapalitan ni Lord ng kalakasan, ng iba yung kalakasan, yung ating pagpapagal sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? At sabi po, sila ay magsisilakad at hindi manghihina. Hindi po tayo manghihina. Katapikin mo, sabihin mo sa tabi mo, magiging malakas tayo kay Lord. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. So, tayo po, mayroon tayong tinatawag na extraordinary strength na nanggagaling kay Lord, mga kapatid. Iba po yung kalakasan pisikal. Kasi pag kalakasan pisikal, ginawa mo lang sa sarili mo, oo, kahit sabihin natin, yung isang tao na malakas, malaki ang katawan, physically malakas. Pero pag weak siya spiritually, wala po yun, walang saysay yung kalakasan niya. Totoo po yun, mga kapatid. Kahit gaano man kalaki yung isang tao, gaano man kataba yung katawan niya, gaano man ka-strong yan, kung weak po siya spiritual, tingnan niyo po si David sa Goliath, di po ba? Di po ba? Napakalaki. Pero kasama niya si Lord. Kaya tayo po, mga kapatid, sang kabundok man na problema, sang kabundok man na pagsubok, pagkasama natin si Lord, mga kapatid, isipin na po natin na si Lord ay pinakamalaki sa lahat. At yung pagsubok na yun, isang tuldok lamang sa Panginoon. Tuldok, it means to see that. Yung tuldok, maliit lang yan. Kaya huwag po tayong magpapadala sa mga pagsubok. Bagkus, mag-focus po tayo sa Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. Sa pa po doon, mga kapatid, kailangan po natin magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Kailangan ma-emphasize sa bawat isa yung pag-iisip na may kapayapaan. Hindi po yung magulong pag-iisip. Unang-unang pinupunterya po ng kaaway, mga kapatid, is our brain. Ang ating pag-iisip. Minsan, tuliro ka. Minsan, hindi ka makatulog. Why? Dami kang iniisip. Bakit po? Sa dami ng problema. Sa dami ng pagsubok. Minsan, di ka na makatulog. Totoo po yun, mga kapatid. Dahil naranasan ko po yun before. Sa dami kong iniisip, minsan hindi na, kahit anong gawin ko, na ipikit ko yung mata ko, nandun pa rin yung pinapana ng kaaway sa isip ko. At doon, habang tinitira tayo ng kaaway sa ating pag-iisip, doon na tayo napapalayo minsan sa Panginoon. Ang naiisip na natin, mga negative thoughts. Instead na positive thoughts yung ating isipin, nagni-negative na po tayo kaagad. Binibigyan natin kaagad ng diin. Instead na magiging maluwag yung ating pag-iisip, binibigyan na natin ng diin. Ito po, mababasa po natin ito sa Romans chapter 15, verse 13 po. Romans 15:13, mga kapatid. Kakaroon po tayo ng hope, kapayapaan. Ito po, pupuspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan
sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Puspos. Magiging puspos po tayo, mga kapatid, ng pag-asa at kagalakan. Mapapansin niyo po sa isang mananampalataya na pag siya ay puspos ng banal na Espiritu, puspos siya ng Panginoong Hesus, ng salita ng Diyos. Manang pagsubok yan, mga kapatid. Hindi mo yan makikita sa mukha niya. Tingnan mo yung katabi mo kung may kunood dyan. Wala dito yon, mga kapatid. Always, the glory of God is in our face. Di ba? Ano pa sabi ng Panginoon? Psalms 139, verse 14, perfectly and wonderfully made by God. Totoo po yun, kasi pag nakikita mo si kapatid, yung glory, nag-uumapaw sa kanya. Hindi yung lungkot ang nag-uumapaw. Kahit si kapatid ay problemado, nandyan siya nagpupuri kay Lord. Kanina nga sabi ko, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Dahil sa pag-aawitan pa lamang natin, mga kapatid, I believe may mga kapatid po tayo na nanghihina minsan. Pero alam niyo, mga kapatid, pag nakita mo na si kapatid, nagiging kalakasan po yung bawat isa, mga kapatid. Kasi pag nakita po natin, unang-una ating pastor, we are blessed. Kasi hindi po natin makitaan si pastor ng iba. Kumbaga yung glory ni Lord. At nai-impart po yun, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Kaya tignan mo yung katabi mo, talagang nag-uumapaw yung glory sa mukha niya. Kahit yung edad nga ay, yung edad medyo malayo na, bawat isa, pero hindi mo mapapansin, mga kapatid. And I thanks God dahil ngayon po, 34 years old na po ako. And glory to God sa buhay muli na pinagkaloob ng Panginoon sa buhay ko. Totoo po yun, di ba, Tatay Benny? Di ba? Tingnan niyo po. Halos hindi tayo makapaniwala, di po ba? Minsan sabi ng mga iba, 40 ka na pala. Pero ba't parang 20 plus ka pa lang? Praise the Lord, mga kapatid. Praise the Lord. Kasi po, habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, talagang tayo po ay bumabata sa ating physical na kaanyuan. Totoo po yun. At nablibless po yung mga tao na nakakakita sa atin. Subukan mong makita yung isang tao na nakakunot noo. Diba? Sabi nga nung iba, pag nakita mo yung nakakunot noo, diba sira na yung araw mo? Diba? Sira na yung araw kasi subukan nyo po sa trabaho, mga kapatid. Ito po na for the glory to God, for the glory of God, ano po. Habang ako po ay pumapasok, kahit nakakunot no yung motor ko, sabihin ko, Shalom Alaikum, good morning sir, sabi ko. Good morning, good morning. Tingnan nyo po ang effect po nun. Pag binati mo yan, yung isang tao na may, yung aura ng mukha mo ay nandun yung glory ng Lord, na-purify po yun, mga kapatid. Nagkakaroon po ng purification. Naiiba po yung mukha niyan. Kasi yung bad spirit sa mukha ng taong yan, pag binitawan mo yan, life and death siya na power of tongue, pag binitawan mo yung salita ng Lord na nagaling sa puso mo, nagkakaroon ng kakaiba. Magkakaroon ng purification. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Then the other one, mga kapatid, you have to pray for the wisdom of God. Wisdom. Wisdom na nanggagaling kay Lord. Hindi pwede na gumagawa ka ng bagay na hindi mo kinukonsort kay Lord God. No. May kapalpakan pa rin, mga kapatid. Like me before, sarili ko lang. Sabi ko, alam ko to, kaya ko to, dahil may diskarte ako. Pero once na walang kinalaman ng Diyos sa bawat bagay na ginagawa mo, kahit sa paglilingkod, mga kapatid, mapapagod ka lang. Totoo po yun. Kasi nananaig po yung sariling diskarte. And I believe, basahin po natin sa James chapter 1, verse 5. Ito po yung sinasabi ng Lord na wisdom. Ito po. James chapter 1, verse 5. Yun po. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Karunungan. Ang unang hihingian po natin ng karunungan ay si Lord, hindi sa tao. Kasi pag sa tao, copy-paste. Mga kapatid, copy-paste po yun. Pag kay Lord, hindi po. 100% po yun na wisdom. Pero pag sa tao ka nang hingi ng wisdom, lalo na pag hindi yan mananampalataya, mga kapatid, down.
may kapalpakan po yun, mga kapatid. And glory to God. Dahil napakabuti ng Lord sa bawat isa sa atin. Dahil lahat ng mga kapatid dito ay talaga nandun yung wisdom lagi ni Lord. And I thanks God, nagagawa natin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng wisdom na binibigay ni Lord. Minsan, hindi natin alam magluto, pero pag si Lord ang nagbigay ng wisdom sa atin, di po ba? Kahit sinangag lang na kanin, napakasarap. Di po ba, mga kapatid? Amen. At biruin niyo po, mga kapatid, sa ating food ministry, grabe po ang wisdom ni Lord na binigay sa kapatid na yan. Sa mga kapatid po na involved sa food ministry. It is a gift from God. Dahil binabahagi po nila yung talent na binigay ni Lord. Si Lord, kumbaga, yung talent na yun, naging gift ngayon. Yung wisdom na nagmula kay Lord, yun po yung ginagamit nila sa Panginoon. So, glory to God po. Mamaya, napakasarap po. At salamat po, mga kapatid, sa preparation ng pinagdalog niyo po sa akin. And I believe, pagpapalain po kayo ng Lord sa ginawa niyong bagay na yan. Glory to God po, mga kapatid. And the other one is patience. Magkaroon po tayo ng pasensya. Habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito, habang tayo po ay pinapalago ng Lord, minsan, pinapana tayo ng pagkabugnutin minsan. Nangyayari rin po sa akin minsan yan, mga kapatid. Pero I thanks God dahil napagtagumpayan ko na po yun. Pag dumarating na po yung point na gano'n, sabi ko, Lord, in the name of Jesus, Lord, Ikaw ang manguna at manahan sa aking buhay. At nandun yung haba ng pasensya. Mahaba ang puldon. Ang taong walang haba, pasensya, mainitin ang ulo, bugnutin. Maliit lang na bagay yan. Minsan, iba na. Isa po yan na pinupuntiryan ng kaaway sa atin bilang isang mananampalataya. Yung hindi po mahaba yung pasensya. Totoo po yun, mga kapatid. And I believe, si Lord po yung nangungusap sa bawat isa sa atin. At siya yung nagbibigay sa atin ng talagang, yung kumbaga, kahit si kapatid, kahit si ay nagkakamali, nandun pa rin yung pang-abot. At salamat sa Diyos sa buhay ng ating pastor. Minsan po, sorry po talaga, Papas, kanina. Minsan po ay talagang hindi po natin maiwasan na siyempre, si pastor po, isipin din po natin ang sitwasyon ng isang pastor, mga kapatid. At kanina po talagang, I'm sorry po talaga dahil yung coordination po talaga ay hindi ko po talaga naat po yung coordination. So, alam niyo po, mga kapatid, marami pong iniisip ang ating pastor minsan. Dahil para sa atin. Para sa atin lahat to eh. Hindi lang para sa kanya. Kumbaga para sa atin. Kailangan din po na tanungin din po natin yung sarili natin, mga kapatid. Kung yun ba na bagay na yan ay napapasaya ba natin ang ating pastor? O nalulungkot ang ating pastor? O nag-aalala ang ating pastor? O minsan, hindi na natin naisip yun, pero God will make a way. Basahin po natin ito, mga kapatid, sa Ephesians chapter 6, verse 18. This is the patience. Ito po yun. Ephesians chapter 6, verse 18, mga kapatid. Yun po. Na magsipanalanginan kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Totoo po yun. Magsipanalanginan kayo, sabi ng Panginoon, sa espiritu ng lahat ng panalanginin at daing ng buong panahon. Buong panahon. Buong panahon. Habang buhay. At mangagpuyat sa buong katyagaan. Ito pong ginagawa natin, mga kapatid. Nagpupuyat tayo, nagtsatsaga po tayo, mga kapatid. Dahil alam po natin na yung ginagawa natin, alam natin na si Lord ang bahala sa bawat ginagawa natin. Yung iba galing pa ng trabaho, yung iba pagod na nagluto, yung iba hindi natin alam kung ano yung sitwasyon niya na pumunta rito. And I believe, kinatag ko na ni Lord sa oras na ito. Kanina pa lang, naniniwala po ako na lahat ay nakalaya na kanina sa ating pag-aawitan pa lang, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord. Minsan may mga
troubles sa ating pananampalataya, mga kapatid. Troubles. Yung mga alitan sa pananampalataya. Minsan nandun yung nananampalataya tayo pero parang hindi yung buo. Parang may nakikita ka na something different, something that unite to your spirit, which is, kumbaga, iba yung pakiramdam. Pero, we praise God. Basahin po natin ang James chapter 1, verse 2 to 4. Mga kapatid. James chapter 1, verse 2 to 4. Ito po yun. Ayun po. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalangan kung kayo'y mangaghulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen, mga kapatid. Mga kapatid ko, sabihin mo nga sa katabi mo, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mangaghulog sa sari-saring tukso. Manghulog sa sari-saring tukso. Sino pa bang natutukso rito minsan sa kamunduhan? No amen, mga kapatid. No amen po. Kasi habang tayo po'y naglalakbay sa mundong ito, mga kapatid, marami pong tukso na kapaligid sa atin. Sabi nga nila, nung tukso, layuan mo ako. Ay kung ikaw naman yung lumalapit sa tukso, lalayo ba yung tukso sa'yo? Hindi, mga kapatid. Kahit sabihin mong tukso, layuan mo ako. Pero nandyan yung tukso, lumalapit ka. Maganda doon, lumapit ka, tayuan mo yung tukso. Hindi yung lumapit ka sa tukso na ikaw yung natukso. Kasi iba na po yun, mga kapatid. Iba na po yun. Praise the Lord, mga kapatid. Then sabi niya po doon, kung kayo magagulong sa saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Sa lahat ng pagsubok, mga kapatid, nandun po yung pagtitiis. Pagtitiis lagi. Natagal po kanina, patient. Sa lahat ng pagsubok sa ating pananampalataya. Ang testing po birang isang mananampalataya, mga kapatid. Isa pong testing ni Lord yan sa pagsubok. Kung ikaw ay bibigay sa pagsubok na yan, hindi mo mapagtatagumpayan na yan. Back to grade 1. Back to 0. Kaya sa backslide po, mga kapatid, napag-aaralan po ito sa Bible study about backslide. Ito po yung hindi po nila napagtatagumpayan. Hindi po sila nakakapagtagumpay, kaya bumabalik po sila sa mundo. Hindi sila nagtitiis. Ang taong walang pagtitiis, hindi niya makakamit yung pangako ng Diyos sa buhay niya. Minsan, nasa gitna ka na, minsan, paumpisa ka, umuusbong ka, nag-iinit ka sa spiritual mo, praise the Lord. Nasa gitna ka na, nag-iinit ka pa rin, mga kapatid, praise the Lord. Then, habang ikaw ay papalapit na sa pangako ng Diyos sa buhay mo, pinitik ka ng kaaway, bigay ka, wala na. Yung lahat ng napagpaguran mo, umpisa ka lang gitnaan, baliwan na yun sa Panginoon. Babalik ka ulit sa umpisa. Napakahirap po. Pag-aaral po yun, mga kapatid. Hindi pa pwedeng gumraduate ang isang grade 1 na hindi mo na tumuntong sa kinder, sa prep, mga kapatid. Di ba, pag nag-aaral po tayo, may exam? Di ba, pag hindi ka nag-aaral, papasa ka ba? Hindi. Di po ba? Di po ba? Ganun din po sa paglilingkod, mga kapatid. May mga testing, may mga pagsubok, but beyond that pagsubok, mga kapatid, is a great promotion from God. Promotion po yun. Ipropromote ka ni Lord sa level of faith. Doon mo makikita yung paglago mo spiritual sa bawat pagsubok. Wala pong lumalago na isang Kristiyano na hindi dumadaan sa pagsubok. Kumbaga, hahasain ka niyan. Kikinang ka parang ginto in process. Yung ginto po, napanood ko po yan sa Baguio Pass sa may yung paggawa ng ginto doon. Grabe po pala ang proseso ng ginto. Marami unang-una sa tubig, tapos sasalain yun, tapos makikita mo yung ginto kasama ng mga buhangin, tapos lulutuin. Tapos habang nilukikinang, ganun din po sa isang mananampalataya, mga kapatid. Habang ikaw ay tinitis, may mga pagsubok yan, doon ka kumikinang. Doon ka nagniningning na, Lord. In good times, in bad times, I praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid.
Dahil in good times, in good times and in bad times, mga kapatid, we are praising the Lord. Kaya kanina nga po, mga kapatid, we are so blessed. Dahil, yung pumunta ka rito, may problema ka, pumunta ka rito, may kabigatan ka. Kanina pa lang, we are all set free from God. Dahil, grabe, mga kapatid, yung awit kanina, grabe. Siguro, lahat tayo naranasan natin yun, mga kapatid. Yung pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. So, praise God. So, tuloy po tayo. Iyon po, yamang nalalaman na ang pagsubok sa iyong panahon ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Sakdal na gawa, mga kapatid. Hindi pwedeng nagtitiis ka, pero nakaupo ka lang. Walang aksyon, no. Nagtitiis ka nga, pero hindi ka humahakbang, hindi ka gumagawa. Useless pa rin. Kailangan faith with action. Faith without action is dead. Faith without action is fake. Totoo po yun, mga kapatid. Pananampalataya na walang gawa, peke. Fake, mga kapatid. Ano ba ang katangian ng isang fake? Sa ginto na lang, pag fake, hindi mo yan maibibenta, walang value yan. Totoo po yun, mga kapatid. Then, sabi po ng Panginoon, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Magiging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Praise the Lord. And the last one, mga kapatid, grace by God. We are in the dispensation of grace, and I believe ito na po yung pangako ng Lord sa bawat isa sa atin. Ito na po yung nagaganap sa bawat buhay natin, yung grace. Ito po yung biyaya na inaasam-asam natin bawat isa. And I believe umiikot po yung biyaya sa bawat isa sa atin. Marami pong nagpapatotoo rito na nararanasan nila yung grace, biyaya ng Panginoon, overflowing grace of God. And I believe umiikot po. Kaya praise the Lord. Nung nanalangin po kami last time, I believe, glory to God, mga kapatid. Lumabas po sa bunga ko, halos yung harvest. Sabi ko, Lord, thanks God. It's harvest time, mga kapatid. It's harvest time. Ito na po yung harvest time natin, mga kapatid. Harvest of the lost souls, first, sa mga kaluluwa na napapariwara dahil pinapadami na po tayo ng Panginoon. Then the other one is harvest of blessings. Ito po yung mga pagpapala, grace of God, unmerited favor ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mababasa po natin ito, mga kapatid, sa Hebrews chapter 4, verse 16. Ito po yung grace, biyaya ng Panginoon na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Hebrews 4:16, ito po. Magsilapit nga kayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga sumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Trust, tiwala. Kung may tiwala ka sa Panginoon, kailangan buo. Hindi pwedeng half. Para maranasan mo yung grace, pangako ng Diyos na biyaya, hindi pwedeng nagtiwala ka nga pero kulang pa. Ang gusto po ng Lord, yung tiwala natin buo. Full. Pag full yan, mga kapatid, full din ang ibibigay ni Lord sa'yo. Kasi kung may doubt ka, kung ang pagtitiwala mo kay Lord ay hindi buo, nandun po yung spirit of doubt. Spirit pa rin po yun. Kailangan mapalayas yun. Yung pag-aaral po natin last, yun po yung tukuyin, yung kasalanan. And thanks God, dahil doon ko rin po nakita sa pagtuturo na yon na kailangan pala sa paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, hindi po yung generalize. Hindi po yung i-generalize na, Lord, forgive us for all my sin. But, sabi ng Panginoon, tukuyin mo yung kasalanan. Kasi once na hindi po yun natutukoy, mga kapatid, sa spiritual warfare nga po, mga kapatid, pag inaalipin ka ng bad spirit, kung hindi mo natukoy yung bad spirit sa isang tao na inaalipin ng bad spirit, nagtatago po yan. Subukan po natin, marami po tayo. Tapos, kinawayan mo lang. Kahit 3 po kayo, kuya, kakaway lang po ako sa inyo. Kung hindi ko po sasabihin yung pangalan kung sino yung tinatawag ko, malalaman niyo po ba kung sino yung tinatawag ko? Hindi po. Ganun din po ang Lord. Kailangan, once na ikaw ay nagkasala sa Panginoon, you have to
tackle down kung ano yung kasalanan, kung ano yung root ng kasalanan. So, may pagkaroon po tayo ng tiwala buo. Then, upang tayo magsipagtamo ng awa. Magsipagtamo ng awa at magsumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Tutulong itong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Nandun po yung hindi natin alam kung saan-saan nanggagaling yung blessings. Ito po yun, tinutukoy ng Panginoon. This is the grace of God. Hindi po natin, minsan na-amiss po tayo, Lord, ito na nga po yun, Lord, yung kasagutan ng panalangin ko. Salamat, Panginoon, dahil matagal kong inantay. At ito na, naganap na sa buhay ko yung grace. So praise God po. And I believe, balik po tayo sa text, mga kapatid, Philippians chapter 4, verse 13. Basahin po natin ilo. I can do all things through Christ which strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay na ito doon lamang sa nagpapalakas sa akin. So glory to God po. Glory to God. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi mo sa katabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalakas sa akin. Amen? That means to say, hindi mo kayang gawin ang lahat kung wala si Lord. Maliwanag, mga kapatid. Sinasabi ng Panginoon, through me, you can do all things. Amen? Sa lahat ng bagay, hindi nga sa ilang bagay, hindi lang sinabi ng Lord na ilang bagay, o sa mga bagay-bagay, kundi lahat ng mga bagay ay nagagawa mo sa pamamagitan niya. Dahil siya ang nagpapalakas sa atin. Yung pagpapalakas na yan, mga kapatid, kung ano yung needs mo, kinakatag mo ng Lord. Amen? Kung kailangan mo ng blessing, yung strengthen na yon, blessing yon. I can do all things through Christ who blesses me. Amen? Kung blessing ang kailangan mo, then blessing ang i-provide ni Lord. Amen? Ano ba yung mga pangangailangan natin? I-replace yon ng strengthen. Amen? So nais ang Panginoon, mga kapatid, wala po tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Sabi ng John 15 verse 5, ito po ay magkadikit silang verse ito, mga kapatid. Amen? At sabi ng Panginoon doon sa John 15 verse 5, you will bear much fruit. Amen? At ang lahat na nagagawa natin, mga kapatid, ay dahil sa Kanya. Amen? Alalahanin natin, mga kapatid, huwag manaig ang mga bagay dahil posible lahat, sabi ng Lord, na mangyari sa iyo sa pamamagitan ko. Amen? Kung posible lahat, mga kapatid, pero mayroon pong nais ng Lord na pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid, kung minsan na-overlook natin ito sa buhay natin. God bless us for many, many things. Amen? Kung minsan, hindi natin mabilang ang blessing ng Lord. Pero, ano ba yung blessing ng Lord sa buhay natin? Kung minsan, nami-misuse natin yung blessing ng Lord. Bakit? Sapagkat nakatuon tayo o nagtiwala tayo doon sa blessing, hindi doon sa nag-bless sa atin. Amen? Binigyan tayo ng opportunity, magandang trabaho, para bang kung may problema ka sa pera, ay may trabaho naman ako. Amen? Maling mind. Maling mind. Maling pag-iisip yun, mga kapatid. Amen? May problema ako because I can do that because I have God. Amen? Nangangailangan ka ng pera, hindi dahil, total, mayroon naman akong bangko, mayroon naman akong pera, mayroon naman akong trabaho, so walang problema. Amen? Hindi. Because I have God. So I can meet my needs. Amen? Ito po yung nais ng Lord na mangyari sa buhay natin, mga kapatid. Amen? No doubt, God will bless us. Amen? No doubt, God can also make us rich. Amen? Kaya tayong pagyamanin, mga kapatid. Kaya niyang bigyan tayo ng mga kayamanan. Amen? Pero huwag tayong matuon doon sa kayamanan. Huwag tayong matuon doon sa blessing ng Lord. Kundi matuon tayo sa nagpala sa atin. Amen? Yung provision ng Lord
ay nandyan sa atin mga kapatid, no doubt. Pero wag po tayong magtiwala, umatoon doon sa provision ng Panginoon, kundi yung provider. Amen? Kung yung source, doon ka mga kapatid. Dahil pag nasa source ka, then nasa iyo lahat. Amen? So ito yung nais ng Lord sa buhay natin mga kapatid. Kaya kung makikita natin maraming tao, maraming Kristiyano, nung bines ng Lord, sabihin natin, nangailangan siya ng kagalingan. Pinagaling siya ng Lord. Nandun yung blessing. Anong blessing na binigyan ng Lord? Healing. Amen? Pagkatapos noon, malakas na ako, okay na ako. Masyado siya natuon doon sa pagpapala ng Panginoon. Pero yung nagpala sa kanya, nakalimutan niya. Amen? Kailangan manaig yung nagpala sa atin. Kailangan manaig yung provider sa buhay natin. Doon tayo magtiwala. Huwag tayong magtitiwala doon sa pagpapala. Amen? Magtiwala tayo doon sa nagpala sa atin. Yung pinanggalingan ng pagpapala, yung pinanggalingan ng trabaho mo, yung pinanggalingan ng buhay mo, yung pinanggalingan ng hininga mo, yung pinanggalingan ng kalakasan mo, lahat ng pinanggalingan na yan, mga kapatid, sa Kanya. Doon tayo matuon. Ito yung nais ng Lord na emphasize sa buhay natin, mga kapatid. Marami pong nawawala sa direksyon ng Panginoon sapagkat sila po ay natuon na doon sa pagpapala. Amen? Doon na natuon sa provision ng Panginoon. Kaya tuloy nami-misuse yung blessing, yung provision ng Lord sa buhay natin. Sapagkat doon na tayo natuon. Amen? Sumakit ang ulo mo, sumakit ang tiyan mo. Total may hospital naman. Total may gamot naman. Bakit ganun? Amen? Mga kapatid, we have to change our mind. Amen? Tapos na yung mga ganung pag-iisip, mga kapatid. Tayo na ngayon ay spiritual na. Patuloy na binabago ng Panginoon ang ating pag-iisip. Tapos na yon, mga kapatid. It's about time na tayo ay magtiwala ng lubusan sa Kanya, sa lahat ng bagay, sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya. Dahil sa Kanya, mga kapatid. Amen? Kung ito yung nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, for sure, aangat yung ating spiritual life. Amen? Lalo tayong gagamit-gamit na kanta natin kanina. Panginoon, gamitin mo, di ba? Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Amen? Magagamit tayo ng Panginoon kung tayo ay nakatuon sa Kanya. Amen? Mga kapatid, hindi masama ang yumaman. Amen? Pero masama ang magpayaman. Amen? Mga kapatid, hindi masama ang yumaman, pero masama ang magpayaman. Mga kapatid, bakit? Mayroon ng self. Amen? Yung sarili mo na yung nandoon. Pero yung yumaman ka dahil kay Lord. Amen? Huwag kang magpapayaman dahil sa'yo na yon. Amen? Ibig sabihin, galing na sa'yo yon. Amen? Sige po, tingnan po natin. Sabi ng Lord doon sa 1 Timothy 6:17, ito'y babala. Kung kapatid mo yan, kapatid natin sa pananampalataya, i-remind natin siya. Baka siya ay nawawala na. Amen? Kung minsan napigyan siya ng magandang trabaho, sabi, bless him, Lord, salamat. Pero where is the Lord in his situation now? Nasaan si Lord sa kanyang sitwasyon ngayon? Nawala na si Lord. Amen? Nawala na yung spiritual niya. Amen? Mag-ingat sa mga pagpapala. Amen? Alam natin, galing kay Lord yung pagpapala, for sure, alam natin. Pero ito ba ay nami-misuse natin? Ito ba ay nasa tama yung ating pagtingin sa mga pagpapala na yan? Amen? Sabi, ang mayayaman sa liputan ito ay pagbilinan mo. Ito po yung part natin, mga kapatid. Pagbilinan natin na huwag magsipag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagala. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid. Kung tayo po pinagpala ng Diyos, of course, automatically masaya tayo. Amen? Pero, watch out for that kasiyahan. Amen? Kung minsan, doon na tayo natuon sa kasiyahan, nawala sa eksena si Lord. Amen? Pinagpala ako. Gumanda yung trabaho ko.
Kaya, hindi niyo muna ako makikita sa mga gawain. Di ba? Nasaan? Nasaan si Lord? Di ba? Mga kapatid? Mayroon pang mga nanalangin, Lord, bigyan mo ako ng maraming pera para makauwi na ako sa Pilipinas. Amen? Payamanin ko, Lord, para umalis na ako sa bandang ito at doon na ako sa Pilipinas. Hindi masama, mga kapatid, kung ang layunin mo ay para sa Lord. Amen? Pero kung ang layunin mo ay para, magandang ginagawa ng Lord sa buhay mo dito, spiritual then lalayasan mo, para kang si Jonas. Amen? Pero hahabulan ka ng Panginoon. Hahabulin ka niya. Hindi ka niya pakakawalan. Kung talagang ikaw yung tinalaga ng Panginoon na servant niya, hahabulin ka niya. Amen? Hindi ka niya pakakawalan. Kaya by now, mga kapatid, matuon tayo yung pagtitiwala natin ay sa Kanya, hindi doon sa mga bagay na binibigyan ng Lord sa buhay natin. Amen? Salamat, Lord, sa buhay ko. Salamat, Lord, sa aking kalakasan. Salamat, Lord, sa aking trabaho. Salamat, Lord, sa aking asawa. Salamat, Lord, sa aking anak. Kay Lord, lagi tayo magtiwala. Amen? Ako'y magtitiwala sa'yo. Amen? Ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Sa Kanya tayo magtiwala. Amen? Hindi doon sa mga provision, hindi doon sa mga blessing. Hindi masama, mga kapatid, dahil galing sa Kanya yung provision at blessing na yan. Pero take note, nasaan kaya si Lord sa mga blessing na yon at provision na yon sa buhay natin? Amen? Pag ikaw ay pinayaman ng Lord, kailangan mang ibabaw si Lord kaysa yung kayamanan na yon. Amen? Kung pinagpala ka ng isang asawa o maasawahin, amen? Dapat si Lord ang una natin pagtiwalaan. Amen? Ganito po, Lord, ganito po mga kapatid ang nais ng Lord sa buhay natin. Marami pong nawawala sa pananampalataya dahil nami-misuse nila yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Mag-ingat po tayo. Wala po tayong kayang gawin sa mundong ito kung wala ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, maraming nakikipag-argue sa bagay na yan. O bakit? Kahit wala si Lord, nagagawa ko naman. Nakapunta ako dito, wala si Lord. Amen? May trabaho ako, wala si Lord. Sa mga makamundo, mga kapatid, pwede sila mga tuwira na yan. Pero patutunayan ang Lord sa buhay natin kung sino si Lord sa buhay natin. Amen? Na siya ang lahat sa atin. Amen? Patutunayan niya na wala kang magagawa kung wala siya sa buhay mo. Amen? Patutunayan ng Panginoon niya, mga kapatid, ganito, kung bakit sinabi ng Lord, all things. Amen? I can do all things. You can do, I can do all things. Pero hindi po na period doon, mga kapatid. Through Christ. Sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Pag na kay Kristo ka, as si Lord ang namamayagpag sa buhay mo, sa Kanya ka nagtitiwala, ano yung mga true riches ng mga Panginoon sa buhay natin? Ano ang true blessing ng Lord sa buhay natin, mga kapatid? Kung problema ka, malaki ang Diyos ko sa problema. Amen? Kung may pagsubok ka, malaki ang Panginoon kaysa pagsubok. Amen? Nagtitiwala ka sa Kanya, ano man ang sitwasyon mo. Amen? Ito yung pagpapala, tunay na pagpapala ng Panginoon. Hindi lang yung mga kayamanan na yan, hindi lang yung pera na yan. Amen? Mga kapatid, ito po yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin na pag mayroon kang pagsubok, may problema ka, may lalarin ka, struggle ka sa buhay, si Lord yung naiisip mo. Amen? Malaki ang Diyos ko, lagi ang sinasabi mo. Amen? I have my God. I have Christ in me. Amen? Kaya namamayagpag ka. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalakas sa iyo, na nagpapala sa iyo, na nagbibigay ng kapayapaan sa iyo, na nagbibigay ng kalakan sa iyo. Amen? Ito po yung sikreto ng Lord sa buhay natin. Ano ang kailangan mo sa sitwasyon ngayon, mga kapatid? Ano yung mga kailangan niyo sa sitwasyon ngayon? Sa oras na ito, ano yung kailangan niyo? Si Lord ang provider ko. Si Lord ang nag-bless sa akin. Si Lord ang nagpapagaling sa akin. Amen? Mayroong ka alalahanin, mayroong ka problema, mayroong ka niraramdam, si Lord ang kasagutan ko. Amen? Tayo po tumayo yung lahat, kapatid.
Sino po yung mga may kailangan si Lord sa araw na ito? Sino ang nangangailangan ng kagalingan sa gabing ito? Tayo magtiwala kay Lord. At siya lamang ating pagkatiwalaan ng buong puso sa buhay natin. Amen? Mananaig si Lord. Kung sinabi ng Lord na lahat ng bagay ay magagawa mo sa pamamagitan ko, sabi ng Lord, na nagpapalakas sa iyo, na nagbibigay ng pagpapala sa iyo, na gumagamot sa iyo, na tumutugon ng mga pangangailangan mo. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Siya ang mananaig sa buhay natin. Siya ang pagtitiwalaan natin kaysa yung mga blessing na dumarating sa buhay natin. Siya ang pagkakatiwalaan natin sa ating asawa, sa ating anak, sa ating pamilya, sa ating nanay, sa atay, mga kapatid, sa ating buhay, sa ating trabaho, sa mga kayamanan natin. Siya. Why? Even in Job chapter 1 verse 10, God has given us His protection. God has given us His protection over our life, over our loved ones, over our position. Everything, mga kapatid. Lahat ng bagay galing sa Kanya at Siya ang nag-iingat. Kung wala ang Lord sa buhay natin, ano tayo at sino tayo? Kung wala ang Lord para sa ating mga pamilya, ano kaya ang kalagayan nila? Kung wala ang Lord sa ating mga arerian na kinatiwala ng Lord sa buhay natin, ano kaya ang mangyayari sa ating mga arerian? Nariyan ang bagyo, nariyan ang malakas na ulan, nariyan ang baha. Kung wala ang His protection ng Panginoon, wala yung covering niya. Wala yung protection ng Lord sa lahat ng ito. Ano kaya, mga kapatid? Kung sabi mong pinagpala ka ng Panginoon, salamat Panginoon, sa iyo galing ang pagpapalang ito. Ang pagpapala ng Panginoon na pinagpala ka, lalo kang lumalapit sa Panginoon, lalo kang nagpapagamit sa Kanya, lalo kang lumalakas dahil sa Kanya. Dahil binibigyan ka ng bonus, binibigyan ka ng incentive ng Panginoon, binibigyan ka ng favor, binibigyan ka ng blessing. Lalo ka magpapagamit sa Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon, hindi sa mga bagay na naranasan natin. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano ang panahon, mabigat man ang aking sitwasyon, ikaw lang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y magtitiwala. Yes, Lord. Kami po ay nagtitiwala sa iyo. Dahil Ikaw ang provider, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng blessing sa amin. Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng lahat, Panginoon. Ikaw ang supplier namin, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang aming sandigan ko. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang aking sitwasyon,
kami man ay tumatamas na ng pagpapala. O kalungkutan, kabiguan, kasakitan, ang bagay, Panginoon. Mangyari, Panginoon, na Ikaw ang mamamayagpag sa buhay namin. Ikaw ang sandigan namin, Panginoon. Ikaw lang ang pagkakatiwalaan namin. Lord, kung nalulungkot kami, alam po namin na Ikaw ay nariyan na nagpapasaya sa amin. Pag nangihina kami, Panginoon, nariyan ka, Panginoon, nakalakasan namin. Kung nangangailangan kami ng pinansyal, Panginoon, nariyan ka, Panginoon, na provider namin. Lord, kung nangangailangan kami, Panginoon, ng comfort mo, nariyan ka, Panginoon, na nagkukumport sa amin. Lord, sapat na, Panginoon, na meron kami, Panginoon ng Diyos, na aming sandigan sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Minsan pa, Panginoon, sa buhay namin, kami ay niremind mo, Panginoon, na wala kami magagawa kung hiwalay kami sa iyo. Na Lord, sabi ng salita mo, pinangako mo sa amin, Panginoon, na lahat ng bagay ay kaya namin gawin. Sapagkat, Lord, kayo ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Nagagawa namin, Panginoon, dahil sa iyo. Lord, masaya kami, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon. Nagagalak kami, Panginoon, dahil sa iyo. Lumalakas kami, Panginoon, dahil sa iyo. Narito kami, Panginoon, sa gabing ito dahil sa iyo, Panginoon. Lord, mayroon kami buhay dahil sa iyo, Panginoon. Lord, pinagpapala mo ang aming pamilya, Panginoon, dahil sa iyo. Lord, pinoprovide mo, Panginoon, ang aming mga dahil sa iyo, Panginoon. Lord, mayroon kami pera ngayon, Panginoon, dahil sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, at umaabang ang pagpapala namin dahil sa iyo, Panginoon. Hindi namin salamat, Uba. Salamat. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay, Panginoon, na mabubuti para sa akin ay galing sa iyo. Ito man, Panginoon, ay pagsubok. Kung ito, Panginoon, ay pinahintulot mo sa amin. Lord, nariyan ka, Panginoon, at kakayanin namin, Panginoon, dahil nariyan ka. Lord, anumang bagay, Panginoon, anuman, God, ay struggle sa buhay namin. Anuman, Panginoon, ang pagsubok, problema, Panginoon. Lord, inalaw mo sa buhay namin. At kaya namin panindigan, kaya namin tayuan, Panginoon, dahil nariyan ka, Panginoon, para sa amin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Hindi namin kakalimutan, Panginoon, ang pangako mong ito sa buhay namin. Na lahat ng bagay ay kaya namin gawin sapagkat mayroon kaming Diyos na nagpapalakas sa amin. Lord, salamat. Uunahin ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang lahat sa amin. Lord, uunahin ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang aming provider. Uunahin ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang aming provision, Panginoon. Uunahin ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang nagpapala sa amin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Mangyari, Panginoon, sa gabing ito, mula sa gabing ito, Panginoon, na patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Higit pa, Panginoon, sa anumang bagay dito sa mundo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Lord, tinatanggap namin ito, Panginoon, sa puso. At Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. O Panginoon, O God, ay apply sa buhay namin. Salamat, O God. Tunay ka, Panginoon, na napakabuti mong Diyos sa buhay namin. Hindi ka nang kukulang. Kinakatakbo mo, Panginoon, ang mga pangangailangan namin, O God. Lord, hindi kami matutuon, Panginoon. Mapuyat man kami para sa iyong pangalan, Panginoon. Nakalalakasin mo kami dahil sa iyo, O God. Hallelujah. Salamat, O God.
pagpapala mo mga anak mo, Panginoon, sa gabi nito. Dahil ikaw, Panginoon, ang gumawa, kumilos. At ikaw, Panginoon, ang author ng bawat bagay na ito, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Maingat namin, Panginoon, ay binabalik sa iyo ang lahat ng pagpapalang ito. Lahat ng pagluwalhati, Panginoon. Lahat ng pasasalamat. Lahat ng papuri. Lahat ng pagsamba. At ang lahat na nagtitiwala sa iyo ay magsasabi na, Amen. Praise the Lord.